This is a video Bible message of the Mena Ministry in partnership with Ripple Point Christian Mission Church. Our message is the second part of the seven sayings of our Lord Jesus Christ while He is at the cross of Calvary. The 7 last words of Jesus. The remaining 4 sayings of our Lord Jesus. The second part of our video Bible message. The fourth saying found in Matthew 27 verse 46. My God, why hast thou forsaken me? The fifth saying found in John chapter 19 verse 28. I thirst. The sixth saying found in John chapter 19 verse 30. John 19 verse 30. It is finished. And then the seventh saying, or the last words of Jesus, Luke 23 verse 46. Luke chapter 23 verse 46. Into your hands I commend my spirit. So let's start with the fourth saying, yung pang-apat na binika po ng ating Panginoong Jesucristo. The fourth saying, we can note, my God, why hast thou forsaken me? Jesus calling the Father, my God, my God. Jesus declaring His sacrifice. Ipinahayag na ating Panginoong Kristo yung kanyang personal na pagsasakripisyo, yung kanyang papel na ginagampanan ng mga sandaling yon sa kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo bilang haing sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ginagampanan niya sa kanyang katawang lupa na may mga sugat, latay, at inaagasan ng tubig at ng dugong banal ng ating Panginoong Kristo. Kanyang katawang lupa. Nag-ahayag at nagsasalita, O Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Nag-ahayag ng matinding sakripisyo, paghihirap, ang dinanas ng ating Panginoong Kristo para lamang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Napakabigat na mga pahayag ng nag-iisang bugtong na anak na noong pa man sa nakaraan, ngayon at sa mga darating pang kapanahunan ng walang hanggan, ang anak ng Diyos kailanman ay hindi nawalay. Hindi nawalay sa piling ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang Diyos na iisa, God divine, the Godhead, the Father, the Son, and the Spirit, God, sa saglit ng kapahayagang ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. He who knew no sin has been made sin, who is suffering now at the cross at that time. The truth and reality of Christ becoming like one of us, yet blameless and without sin. Yung mga kapahayagan po ng ating Panginoon Kristo ay nagsasabi ng katotohanan na siya ay sadyang ginawang kasalanan. Siya na hindi nakamamalay ng kasalanan, nakakaalam ng kasalanan, niniwalang nagawang kasalanan ay ang ginawang kasalanan para sa mga makasalanan, para sa atin. The Son God who took the form of a man
whose name is Jesus, who is suffering and dying at the cross. Dito nagsasalita ang Diyos na nasa katawang lupa. Nagkatawang lupa. Nagsasalita, O Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Nagsasabi ng matinding sakripisyo ng Diyos Anak para sa sangkatauhan, sa kasalanan ng sangkatauhan. Matinding kabayaran ay ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Napakabigat na sakripisyo. Nagsasabi rin ang pang-apat na wikang ito ng ating Panginoon Jesucristo, my God, why hast thou forsaken me? Ng katotohanan ng kanyang layunin sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang naghahayag ng ang katawang lupang ito ay naghihirap, ang katawang lupang ito ay inaagasan ng tubig at dugong banal, kundi ang sakripisyong ito ang sadyang layunin ng Diyos upang tubusin ang sangkatauhan. Why hast thou forsaken me? Ipinakita yung tunay na intensyon ng Ama para sa kanyang nag-iisang bugtong na anak na maging sakripisyo, haing sakripisyo para sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Hinayaan ng Diyos ang nag-iisa niyang anak para lamang sa kapakanan ng sangkatauhan. Pagbayaran ng ating dapat bayaran ay binayaran sa sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Why hast thou forsaken me meant to tell God's true intention in allowing Jesus to suffer and die at the cross. To realize the holy blood sacrifice of Jesus, who knew no sin but has been made sin to atone for the sins of all men. Hebrews 7:25 up to verse 27. Hebrews 7:25 to 27. Yung pong panglimang wika, fifth saying, I thirst, ay mga kataga ng kawalan. Hindi lamang pagkauhaw sa tubig, uhaw na pisikal, kundi pagkauhaw na nagsasabi ng siya ay nag-iisa. Nag-iisang tunay sa kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Note, I thirst, nauuhaw ako. In this instance, Jesus expresses what it means to be totally alone, rejected by many, and in the process bearing all sin and shame at the cross. Jesus did not only suffer and died physically, but He suffered and died emotionally. He was so broken, physically and heartbroken, spiritually. Durog ang puso ng ating Panginoon Jesucristo ng mga pagkakataong iyon. Sa bigat ng kanyang pasanin at sa hirap ng kanyang dinadala, at sa pagkakataong iyon, wala ni saglit siyang maramdaman na nagbigay ng pahalaga o pagmamahal sa mga pagkakataong iyon nang sabihin niya siya ay nauuhaw. Nauuhaw siya sa pagkalinga. Nauuhaw siya sa pagpapahalaga. Nauuhaw siya sa pagmamahal. Na sana'y marami ang nagbibigay ng mga sandali niyon. When Jesus died, He died with a broken heart. Why? Because He died for those who rejected, who accused, who sinned, and who crucified Him. I thirst. Nauuhaw ko. Namatay siya para doon sa mga umusig, sa mga nagtakwil, sa mga nagparusa, nagpako, at sa mga nagkasala sa Kanya. Ganon siya nauuhaw sa mga taong
Sadya niyang minahal, pinagsakripisyohan, ngunit sa mga sandiling yon ay walang siyang tinanggap upang pawiin yung kanyang pagkauhaw ng kanyang puso at ng kanyang kaluluwa. Amen. Yung pong pang-anim na wika ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan binanggit niya ang salitang "It is finished." Sinabi niya po rito, yung sixth saying, John 19 verse 30, "It is finished." John 19 verse 30, "It is finished." Ito po ay kapahayagan ng tagumpay, kapahayagan ng kapangyarihan, at meron pong mga nakapulot na katotohanan sa salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pang-anim na wika, the sixth saying of Jesus Christ. Victory, words of victory, victory upon the cross. In what ways? Sa ano-anong kapamaraanan po yung tagumpay? Una, victory over sin. Jesus' blood, which is holy, and has been shed on the cross. Romans 6:11. Ito po ay tagumpay dahil wala pong ibang pwedeng ibayad sa kasalanan. Ang lahat po ay hindi ubrang magbayad. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos, maliban sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Walang sala, banal, matuwid. Ang kanyang dugo ang siyang tanging kabayaran at papawit magpapatawad sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. At yan ay tagumpay ng kanyang binigkas sa krus. Tapos na. It is finished. The payment is Jesus' unblemished, precious, and holy blood for the sins of all. Amen and amen. It is also a victory not only over sin, but a victory over death. Tapos na. Yung sumpa ng kamatayan, dala ng kasalanan, ay pinawi ni Kristo, tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pagkat sinabi sa John 11:25, tinuran doon, sinabi ni Kristo that those who believe in me, though they die, they will rise again. For I am the resurrection and the life. Sinabi ni Kristo sa mga nananalig, sa kanyang mga alagad, na ang sino mang nananampalataya, nananalig sa kanya, bagamat sila'y mamamatay, sila'y muli mabubuhay. Pagkat siya ay ang buhay at ang muling pagkabuhay. Amen. Tapos na, pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ang kasalanan. Pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo, nagsabihin niyang tapos na ang sumpa ng kasalanan, kamatayan. Kaya ang sino mang nananalig ay hindi mamamatay, kundi muling mabubuhay. Kaya ang Kristiyano ay hindi namatay, kundi nakatulog lamang. Pagkat siya'y muling babangon sa mga huling araw. Amen. It is finished. Ang pangatlong katotohanan, hindi lamang katagumpayan sa kasalanan, katagumpayan sa kamatayan, kundi katagumpayan laban sa diablo. Victory and triumph over the devil and all his forces and all his schemes. Amen. Genesis 3 verse 15, ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo nang banggitin niya it is finished. Dito sa
ikatlong kabanata ng Henesis, may talatang naghayag ng katagumpayan ng Diyos laban sa kasamaan. Genesis 3 verse 15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Amen. This particular verse or passage is a declaration of God's victory over the devil at the cross during Jesus being crucified, dying, and when he said, "It is finished." This verse, Genesis 3 verse 15 says, "He shall bruise your head and you shall bruise his heel." Yes, Jesus suffered and died, but he did not remain in the grave. After 3 days and 3 nights, he rose from the dead. He experienced suffering, bruised in the heel, but his resurrection gave a strike at the head of the serpent, the ancient serpent, who is the devil. So, ang katagang tapos na ay kapahayagan ng tagumpay laban mismo sa diablo at kanyang kapangyarihan, kanyang kampo. Sa krus ng Kalbaryo, pinahayag ni Kristo ang tagumpay na ito nang sabihin niyang tapos na. Naganap ng ating Panginoong Kristo, bagamat siya'y naghirap ng gayon na lamang, ngunit ang tagumpay nang siya'y magbangon muli mula sa mga patay. Nang sabihin niya tapos na, naganap ang kanyang tagumpay laban sa diablo at kapangyarihan at pwersa. Amen. And then last word of Jesus Christ, the seventh word, yung ikapitong wika, yung panghuling winika ng ating Panginoong Kristo. Into your hands I commend my spirit. Ito po ay ating matatagpuan sa Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. Lucas 23:46. Into your hands I commend my spirit. Sa iyong mga kamay ay aking inihabilin ang aking kaluluwa o ang aking espiritu. What's the truth about this passage? From the sixth saying, after saying it is finished, matapos na ipayag ng ating Panginoon Kristo kanyang katagumpayan, sa kabila ng siya ay naghihirap ng mga sandaling iyon, panahong iyon, pagkakataong iyon, sa krus ng Kalbaryo, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay mga kataga ng kapangyarihan at katagumpayan laban sa diablo. Sabi nga ng isang author, no cross, no crown. Kung hindi naghirap ay walang kaluwalhati ang tatanggapin. So, in this last word, kapitong wika ng ating Panginoon Kristo ay ang paghabiling ng kanyang sarili sa kamay ng Ama matapos niyang ganapin ang sakripisyo, haing sakripisyo ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dito ay ipinahayag ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pagbalik sa sinapupunan ng Ama na nasa sa langit, na siyang nagsugo sa kanya nang siya'y magkatawang lupa bilang Diyos na nagkatawang lupa, God incarnate, sa persona ng ating Panginoong Kristo. Sa John chapter 1, full of grace, full of truth. He came to His own, but His own received Him not. Yung mga Israelita, hindi siya kinilala. He came to the world, and the world knew Him not. Yung mga hindi lahi ng Israelita, yung mga Gentile, yung mga non-Israelite, hindi rin siya kinilala. Naganap niya sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang mga gawa.
ang kaharian ng Diyos, ang pangangaral ng pagsisisi at kaligtasan ng kaharian ng Diyos. Ang katapos-tapusan ay ang paghahayag ng katagumpayan at ihabilin ang sarili sa kamay ng Amang nagsugo at nagutos na ganapin niya ang gayong sakripisyo. Alam niya na noong pa man, sa kanyang pananalangin doon sa hardin, sa kanyang high priestly prayer, sa kanyang pananalangin doon sa John 17:1 up to the succeeding verses, ang sabihin niya, glorify thy Son with the glory that I have with you. The time has come, I have done well, I finished the work that you have me to do. And then so on and so forth. So the truth in this last word of Jesus, may I share, Jesus obeyed up to the end. Ang kanyang buong buhay ay balot ng pagsunod. Pangalawa, ang kanyang buhay ay laging nakasuko sa kagustuhan at kalooban ng Ama. Nakapailalim lagi sa kapangyarihan ng Ama. Laging nasa kamay ng Ama ang lahat ng bagay at kanyang isinuko ang sarili. Pangatlo, hindi lamang buhay na puno ng pagsunod, hindi lamang buhay na puno ng pagsuko, kundi mga kapahayagan na nagsasabing ang tanging niyang aliw, into your hands I commend my spirit, ang tanging niyang aliw nang matapos niyang sundin ang kalooban at kagustuhan ng Ama sa haing sakripisyo ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, ay ang aliw na muling siyang babalik sa piling at sinapupunan ng Ama na kanyang pinangunan sa Espiritu. Ang tanging aliw ang makapiling ang presensya ng Ama matapos niyang ganapin ang pagsunod sa krus ng Kalbaryo bilang haing sakripisyo sa kasalanan ng isang katawan. Into your hands I commend my spirit. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat at pinupuri ka namin, Panginoon, na kami po ay pinaalalahanan ninyo ng mga winika naming Panginoong Jesucristo. Mula po doon sa 3 winika, forgive them for they do not know what they're doing. Today, you will be with me in paradise. Ang pangalawa, ang pangatlo naman ay woman, behold your son. Son, behold your mother. Ang pang-apat, my God, why hast thou forsaken me? Ang panglima, I thirst, ako ay nauuhaw. Pang-anim, tapos na. It is finished. At ang huling winika ninyo, ang laging magpapaalaala na ang iyong buhay ay binalot ng pagsunod, pagsuko, at tanging aliw na sa Diyos at sa piling at presensya lamang ng Amang nasasalamat ang tunay ninyong kasiyahan at kaligayahan. Hallelujah. Marami pong salamat sa palaala, hamon, at mga pundasyon ng aming katubusan ng iyong walang hanggang biyaya at kabagan. Dakila ka pong umibig, wala kang katulad. In Jesus' name, Amen. Ito po si Pastor Arman Ramos. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God.